Kung naghahanap ka ng ultimate OFW exit plan ngayong 2026, itong step-by-step guide to retiring in the Philippines ang pinaka-importanting video na papanoorin mo ngayong taon. Pag-uusapan natin ang mga madidilim na OFW retirement problems na ayaw aminin ng marami at ituturo ko sa inyo ang tamang OFW retirement planning para hindi ka mauwi sa wala. Hihimayin natin ang tamang OFW retirement age, ang mga dapat mong salihang OFW retirement program at kung paano mo mapopondohan ang iyong OFW retirement home nang hindi nauubos ang ipon mo. Aaralin din natin ang OFW retirement law at kung paano i-maximize ang OFW retirement SSS para pag uwi mo, ikaw ang boss. This is the Brown Investor and I spend way too much time thinking about kung bakit ang daming Pilipino ang bayani sa abroad pero pag uwi sa Pinas, pabigat sa pamilya. If you are someone who is tired of being the family's emergency fund at gusto mong magkaroon ng totoong freedom, hit subscribe at i-thumbs up mo ang video na to. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Here's the thing, ang retirement ay hindi isang surprise party na darating na lang pag 60 years old ka na. It's a mathematical deadline. Pero ang problema, karamihan sa atin, example dito sa Dubai, ang exit plan lang natin ay sana makaipon. Now look, ang sana ay hindi strategy. Ang sana ay hindi magbabayad ng kuryente mo sa Pinas. Alam nyo ba ang shocking statistic? Ayon sa SEDP, halos 10% ng mga OFW ay nagiging bankrupt pag uwi at 80% ay walang sapat na savings. Isipin mo yun, 8 out of 10 sa inyo na nakikinig ngayon ay posibleng mauwi sa zero pagbalik ng Pilipinas. Bakit? Dahil sa tinatawag nating the savior complex. Akala natin dahil kumikita tayo ng dirhams, kaya natin sagutin ang lahat. Mula sa tuition ng pamangkin hanggang sa pambili ng iPhone ng pinsan. Pero look at the math. Kung kumikita ka ng 5,000 dirhams or equivalent to about 80,000 pesos at 60,000 pesos ang pinapadala mo, binabayaran mo ang buhay ng ibang tao habang sarili mo ay inililibing mo sa kahirapan pagtanda. You are essentially working for free para sa pamilya mo. Here's what most people don't realize. Ang pamilya mo sa Pinas, habang nagpapadala ka, hindi natututong mag-budget kasi alam nila, andyan ka naman sa Dubai. This is a psychological trap. You are not helping them, you are paralyzing them. At sa huli, kapag pagod ka na at wala ka nang maipadala, sino ang tutulong sa'yo? Wala. Dahil hindi mo sila tinuruang mangisda. Binigyan mo lang sila ng isda araw-araw hanggang sa nakalimutan na nilang gumamit ng lambat. Ngayon, pag-usapan natin ang OFW retirement age. Bakit mo hihintayin ng 60 sa Dubai? We earn in a strong currency. Ang goal mo dapat ay early exit. Pero paano? Dito tayo papasok sa financial math. Ang average cost of living sa Pilipinas para sa isang komportabling buhay sa probinsya ngayong 2026 ay nasa 40,000 to 50,000 monthly para sa isang mag-asawa. Kung sa Manila ka, it's easily 80,000 pesos. Now look, to get 50,000 pesos a month in passive income, kailangan mo ng freedom fund na nasa 10 million pesos. Kung ilalagay mo ito sa isang investment na nagbibigay ng 6% annual return. The Brown Investor, 10 million. Sobrang laki niyan. Now, you might be thinking na imposible yan. Pero here's the thing. Di mo kailangan ng 10 million cash agad. Kailangan mo ng OFW retirement program na gumagana habang natutulog ka. Dito na tayo papasok sa OFW Retirement SSS at OFW Retirement Benefits. Starting January 2026, ang SSS contribution rate ay tumaas na sa 15%. Marami sa inyo nagrereklamo, dagdag bawas na naman. Pero look, this is where it gets interesting. Under Republic Act 11199 o ang Social Security Act of 2018, mandatory ang coverage ng lahat ng OFW. This law is your best friend.
Bakit? Dahil ang SSS ang magbibigay sa'yo ng floor. Yung basic pension na kahit anong mangyari sa economy, may matatanggap ka buwan-buwan. Pero ito ang sikreto na hindi ginagawa ng marami. Ang may SSS Pension Booster or yung dating WISP Plus, ito ay isang voluntary retirement savings scheme na tax-free. Noong 2023, nagbigay ito ng 6.97% ROI at ngayon 2026, target nito ng mas mataas pa. Kung ang hinuhulog mo lang ay minimum, ang pension mo pag uwi ay baka 5,000 pesos lang. Anong mabibili ng 5,000 pesos sa 2035? Baka 1 kilong bigas at 1 dilata na lang yan. So, maximize your contributions now. Treat it as a tax to future self. Pangalawang tool, Pag-ibig MP2. Noong 2024, ang MP2 dividend rate ay pumalo sa 7.1%. Sabihin na natin sa 2026 ay nasa 6.5% to 7% pa rin ito. At kung maglalagay ka ng 1,000 dirhams or roughly 16,000 pesos buwan-buwan, sa loob ng 5 taon pag uwi mo, meron kang halos 1.2 million pesos. Gawin mo itong 3 cycle or 15 years at ang compounding interest ay gagawin itong sapat na para pondohan ng iyong OFW retirement home. Speaking of OFW retirement home, let's be real. Maraming OFW yung nauubos ang pera sa semento. Gusto nating magpagawa ng mansyon sa probinsya para ipakita sa kapitbahay na nagtagumpay tayo. Pero ang mansyon na yan, uubos ng 5 million pesos mo. At pagkatapos, gagastos ka pa ng 10,000 pesos buwan-buwan para sa maintenance, kuryente, at security. Here's what most people don't realize. Your home is an expense, not an investment. Unless it generates cash flow. Ang tamang OFW retirement planning strategy, magpatayo ng bahay na may paupahan. Duplex style. Ang kalahati tirahan mo. Ang kalahati paupahan mo. Ang upa magbabayad ng kuryente at tubig mo. That is how you retire like a boss. Now, look at the OFW retirement law again. Alam niyo ba na ang OWA ay may reintegration loans? Ang OFW Reintegration Program sa pakikipagtulungan sa Land Bank at DBP ay nagpapahiram ng 100,000 pesos hanggang 2 million pesos para sa mga business projects. Pero ang catch, kailangan mo ng 20% equity. Ibig sabihin, kung gusto mo manghiram ng 1 million pesos para sa business sa Pinas, dapat may 200,000 pesos ka na save up. Kung wala kang ipon dahil lahat pinadala mo, wala ring silbi ang batas na ito para sa'yo. Ang pinakamahirap na parte ng OFW exit plan ay hindi ang math, kundi ang psychology. Ang takot na baka hindi ka na maka-adjust sa Pinas. Ang takot na wala na akong dirhams. Pero here's the thing, ang buhay sa Dubai ay isang golden cage. Masarap ang pagkain, maganda kalsada, pero hindi mo pag-aari ang oras mo. You are trading your youth for skyscrapers that you will never own. You are building someone else's empire. This is where it gets interesting. Ang totoong yaman ay hindi yung laki ng sweldo mo, kundi yung low burn rate. Kung kaya mong mamuhay sa Pinas ng komportable sa halagang 40,000 pesos at ang passive income mo ay 45,000 pesos, mas mayaman ka pa sa manager mong kumikita ng 20,000 dirhams pero baon naman sa utang sa credit card. So, paano mo sisimulan ng step-by-step guide to retiring in the Philippines today? Number 1, stop the remittance leakage. Kausapin ng pamilya. Sabihin mo, simula po 2026, ito na lang ang kaya kong ipadala dahil nag-iipon na ako para sa pag-uwi ko. Masakit sa simula pero ito ang magliligtas sa inyong lahat. Number 2, maximize SSS and MP2. Ngayong sahod, huwag kang bumili ng sapatos. Ihulog mo yan sa SSS Pension Booster at MP2. Number 3, audit your skills.
Ano gagawin mo pag uwi? Huwag umuwi ng walang plano. Mag-enroll sa online courses. Matuto ng digital skills o agriculture. Ang OWA ay may mga libreng training. Gamitin mo yan. Number 4, set an exit date. Huwag mong sabihin 1 more year. Isulat mo sa dingding, December 2028, home for good. Now you might be thinking, the brown investor, baka hindi ko kayanin. Look, ang tagal mo na dyan sa Dubai. Natiis mo ang lungkot. Natiis mo ang pagod. Kayang-kaya mo itong disiplina na ito. Ang kailangan mo lang ay ang brown investor mindset. Na ang bawat dirham na hawak mo ay isang sundalo na dapat mong ipadala sa giyera para mag-uwi ng panalo. Hindi sundalo na papatayin mo sa mall. The goal is not to be a millionaire in Dubai. The goal is to be free in the Philippines. You've done your part as a hero for the country. It's time to be a hero for your future self. Build your plan. Secure your benefits. Own your time. Keep investing, stay grounded, at magkita-kita tayo sa Pilipinas. Ito pa rin ang The Brown Investor. I'll see you in the next video.